So, this is March 22, 2026. Nagpunta kami sa Simons, sa Boucherville, dito sa Quebec. Ayan, tuwang-tuwa po si Kadisha Bree na nakalabas kahit malamig. Kasama po niya yung kuya CK niya. Ayan, naglalaro-laro po sila. Actually, mga 5 p.m. na yun, magko-close na po yung store kasi hapon na po kami umalis. Dapat po maglalaro si Bree sa Sukari. Kaya lang yung Sukari, until 5 p.m. na rin. 6 p.m. na lang din. So, we decided na lang, nandun na lang kami sa Simon. So, ayan, nag-milk pa po siya dyan sa kainan. Inom muna siya ng milk din. Ayan, nag-iikot-ikot. So, tuwang-tuwa siya. At hindi po namin siya nadala ng shoes kasi akala namin doon talaga siya sa Sukari, which is parang playground ng mga bata na medyas lang po yung kailangan. Napa-stop kami. So, sabi namin sa susunod na lang na araw, yung ma-accommodate niya Bree yung time niya na medyo matagal-tagal siya doon. Kasi medyo kapos na yung time. So, ayan, nakasaks lang po siya. Nakasaks lang po yung baby ko. She's now 15 months old. And malapit na rin siyang magde-daycare or mag-gardery here para matuto na po siya ng French. Or matuto na siya by herself pagka meron na po siyang educatrice or teacher. So, yun.
Yan lang po yun sa Starbucks. Sarado na po yung store na yan kasi hanggang 5 p.m. lang po sila at ang bilis po nilang magsara. Halos wala na po agad tao. Yan lang po yan sa Starbucks na sa labas, yung maliit lang na area. Ayan, nagpaikot-ikot si Brie, lakad ng lakad. Ayan, habang ang kuya niya nagbabantay kasi takot yung kuya niya na baka matumba siya. So, pero ano na po siya, malakas na po si Brie. Malagaling na po mag-balance ng katawan. Tuwang-tuwa po siya na nakagala siya. Ayan, si kuya niya. Nilalaro siya ng kuya niya. Para siyang nakawala. Yan. Ang papa niya nandun lang po sa isang tabi. Nakaupo dun sa may Starbucks.